Because the work was finished, you were buried in the ground, but a grave could not contain you, for you wear the victor's crown. You overcome darkness. If now by depression this morning, we declare Jesus has overcome it for you. If now by sakit in the name of Jesus, for by faith I am healed. He ignite brokenness of family, brokenness of woman. In the name of Jesus, I am new, I am restored. We are united because of what Christ has done for us. Come on, church.
Let's continue humble our hearts. Pagdayon sa pagsimba as we listen to His Word. To be given by His servant, Auntie Josephine. Thank you kay Sister Melay. Salamat sa Ginoo nga nakaplagan kita sa Ginoo, itagnaas ka buntagon. Amen. Payong pagtanas. Praise the Lord. God is really good sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay last week. Katong yung lanaw del sur mga igsuon. Ban akong husband, akong anak, akong mga apo. Ban akong mga igsuon, nag-attend o General Assembly sa among kuko. Dito nakita. So, mayon kaglanaw del sur, mayon nagkuyaw kay na. Pero, thanks God, kay maayo na yun ang dalan. Dili pareha sa unang panahon nga, daghan kayo mga utang mga tao sa kadalanan. So, dalayo ng Diyos, nakaabot isang umalay, nakatulog ni 12 o'clock, midnight. Then, nakasimba pa ni kay Kungol. Dito may malimba, kay ang mga kaisunan, musimba din dito. Pero, nagkuhan din sa panahon. No, kinalan, makaulit ni diri sa Cagayan de Oro. Hindi nung maayo yun sa among kinabuhi. So, nintang naas kabuntagon. Last week, iikot, ginan ko po siya nga, ako daw mag-message. Ito ko man mga pusler. Ito ko nga, sige na lang. Nag-andang ko mensahe. Prepare na ko about karon kay ang tibuok Kristohanon Katiliban. Nag-celebrate sa kanang Palm Sunday. Nagkuhan ko, nag-prepare ko, pero last moment, na-change ang akong message sigsoon. Nag-ampo, ko sa Ginoo, Lord, usa mag-ibot ni mo sa kuha. Kay, pila ko ng 1 week, may kanang scarlet or mga bright kita kay sa natanan, no? I-change, so, na-change yun. So, this morning, pamalandungan nato. Nagyo'y gusto din nung ipabuhat sa itong kinabuhi. So, amen? So, ang kabuntagon sa atong pamalandong sa puno sa Ginoo, sa dili pa makampo sa ta, Lord, we give you praise for you are good in our lives. Samantang kami mag-meditate sa imong pulong, mga paminaw, mga padali ka sa pag-isulti ka na mo, pinagis sa imong pulong o Diyos. I acknowledge, Lord, without you, I am nothing. Use me this morning, Lord, to bring your words to your people. With the whole portion of your anointing, the Lord, anoint everyone of us, O God. Salamat, Lord, sa inyong kaayo, buo, bumaya, ibalik ka nila. Jesus' name, amen. So, atong scripture reading kanina, it's about kanang Luke 17:32-33. Muna atong main verse na atong pamalandungan. Ako di ko, Bisaya lang na ako. Verse 32-33. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lord. Ang naninguha pagluwas sa ilang kinabuhi, mawad ang Ginoon. Niini apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. So, ang team nga akong pagadadon ni kabuntagon, dun, look back. So, sa atong pagbasa, hinumdumi ang asawa ni Lord. Makailan na ba mo sa asawa ni Lord? Isa yung ngalan. Nag-research ko ba? Isa rin akong nadumduman. According sa Maskar, sa Bible, unnamed niya ngalan. Pero na siya yung ngalan kasi si Ibel. So, here, unnamed sa Bible, unnamed woman. O, Sunday man sa alam sa mga kababayan. So, atong hisgutan. No, hisgutan. Namalandong ko ba nagbasa ko sa Genesis, akong ibasa ang chapter 18. Si Abraham, nakikistorya siya sa Ginoo.
Kinakadungog man, ingon man ang anghel na iyang laglagon ang Sodom. Dito sa Sodom, dito man nagpuyo si yang pagkumangkon nga sinod. Lingon siya sa Ginoo, Lord, yung adunay 50 ka mga matarong, imo bang laglagon? Imo na Ginoo, dili gid na ko laglagon. Hangtod niabot na lang siya 35. Dili gihapon. Niabot og 20, dili gihapon. Niabot og 10, dili gihapon niya laglagon ang maong dako. So, sa chapter 19, atong makita diha ang hinubay sa paghitabo sa paglaglag sa Sodom. Duhani ka sa siyudad, Brother Tony, kay nga naman, kay nadugan sa Ginoo ang mga yango mo sa mga katawan nga grabe naging pagkadautan ang mga katawan niya nagkapita. Samtang ang hinubay na kaingon, na samtang saka hapon niya na nagbingkod si Lot. Ya siyang balay, nakita niya ang mga katao, nagbaklay. Kaya wag may sakyanan kaniya ato, hugaw kayo, ipanggutom, or hugaw kayo mga lago. Habis ano sa umanay. Sa dilim namin, iya yung gipugos, antod niya, niatos lang balay, o niya ipakaon, ipatulog sa tumang katiin. Palibutan ang mga balay. Balik pa ng istorya, gipalibutan o mga daghang mga lalaki, batan unog, tigulang. Kaya naman, gusto nilang kuhaon ng duha ka bisita Lot, kaya gusto sila nga nakikilawas mga bayot dahil itong mga tawana ang namuno niya itong gapita wala ang Ginoo. Katuloy ay mga duha ka tao, mga anghel dahil itong isugo sa Diyos. Iingnan siya. Isugo ko sa Ginoo. Nga kaning gapita, naglago ni. Busa, hawa mo ni gapita. Kung unsa may sulod sa iyong paninalay, uban na. Diato rin silog dito sa iyang mga sanindo nga. Lingon sa Ginoo, naglago ni. Wala na minaw. Was job-job ng kuno. Hangtod tanan, wala yun. Hangtod niabot ang kadawon. Muna ang hinupay suod. Sinod, naglanay-lanay pa yun. Naglanay-lanay, gibunlot siya sa anghel. Umingon siya na dagan. O diri sa kaan, diri sa atong hinupay, diri sa Genesis 19:15-17. Diha mga isuod, atong makita na gikuman sa ginudagan. Ayaw klingi. Ayaw klingi. Isuod, nadagdagan kamo, aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi o ayaw paghunong sa walay. Sa walo, dagan natos kabunturan. Isuod. Usakay, kani si Lot, gubundot siya sa Ginoo. Kaya nasayod man si Lot. No, ang Ginoo nga, ikuwalag yun niya. Sa lihangan, gibundot ng lagan sila, ang yung giupan niya kasawa o iyang anak. Muna yun to. Pagdara nila, lingon pa yung silot, ikapon na siguro ito silot kay idara na siguro ito Brother Tony. Dagan yun, walay ligi. Lingon siya sa anghel. Pwede ba? Dili na lang kumato dito sa bukid. Layo na kayo to. Pwede ba din lang to kanang doon? Isugot. Abot nila, niabot na, isulot sila dito sa Osaka. Gamay na lungsod, naginyantag sul. Pagsulod nila, nakasulod na yun sila. Pero, ang asawa nila, nilingi. What happened? Mo ka na ang atong pagkaistoryahan ng daon ni Taknaas kabuntagon. No? Iwarning yan. So here, the warning. So warning sa ta. The warning. Lot and his family are warned by the angels to flee Sodom and Gomorrah before destruction. Lot's
life and the importance of unwavering obedience to God. So, usa ka warning ipasidaan. Ipasidaan niya na hawa na mo diri. Moon dapitan. Kay pauna na ni sa Ginoo. Anang i-distract na ni sa Ginoo. Padalaan anang silot ng dapitan. Igsoon. Usahay sa atong kinabuhi, nanay warning sa atong kinabuhi. Apan, dili usahay paminaw. Muna usahay mga mumuta. Right? So, mauni ang asawa ni Lot. Mga asawa, maminaw ta sa warning gikan sa Ginoo. Usahay dili ta maminaw. Tinuod ba yung ka na? Sa magmaritis na tinuod ka na. Muna ka. So, last wife story is a warning against attachment to the old life and the importance of unwavering obedience to God. So, pasidaan, batok sa pagsunod sa daan nga kinabuhi sa mga kahalin o sa kalhi kay kinahanglanon sa dili mata kinabuhi nga hinungdanon o dili matarog sa pagsunod sa Diyos. So, here, ang asawa ni Lot, nakasunod na sila dito sa Dapit, sa Sur. Pwede na daiti? Mahangyo tas Ginoo, no? No? Pwede na daiti, so mahangyo tas Ginoo. Sama kang Lot, nga paadtos na sa bukid. Dili sila patun sa walong kay ang Gomora o valley, ang Gomora na locate man dito kapita ang Gomora o Sodom. So umatos na ma-destroy lang yapon sila. Sumuadto sila sa bukid. Arong mas-safe sila. Safety sila ni atong kapita. So, hangyo ato makita si Lot naglangan-langan, bundod siya sa Ginoo. Aron yun di siya madawat o aron siya mamatay. Then, ihangyo siya sa Ginoo. Gitukod sa Ginoo, pagsulot nga dito, ang destruction, gisunog sa konsum, asupre kalayo nga itong kapita. Ang namuyo dito sa Dapit doon sa Sodom at Gomora nga ginanda ng sword, wala na unsa. Atong makita igsoon nga ang mga katawhan sa Ginoo no kanang ilikayon sa Ginoo mga kanang mahitong pawas kadaot. Maka-experience siguro ta kanang mga pagsulay nga kanang dili kita patyon diretso ba? No, mapagsulay nga ginagmay. No? Pero kanang i-dress kita patay dili kay brother Tony kasi si Lot gani yan niya siya sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo dito kas bukid. Pero dito siya sa sword. Ang mga katawan dito sa lungsod, gamay lungsod, nangaluwas. Praise the Lord. So naaging preservation ang mga katawan sa Ginoo igsoon. Amen? I-preserve kita sa Ginoo sa mga kadaot na maabot sa kinabuhi. Kung kita matarong, kay diri sa ingon pa sa Biblia nga si Lot, matarong na tao. Matarong na tao. So matarong man siya, i-preserve ang iyang kinabuhi. Wala siya ipatay. Apan, ang iyang asawa, nakasunod na unta, nakabato na unta, spiritual nga itong pag-kinabuhi, nakabato na unta siya kaluwasan, tuala siya sa safe na lugar, apan mibalik siya. Pagtanaw, manong mibalik siya, miliki maging ang umat, ayaw magiglingi, don't cry pa. Kita Kristohanon, dinilini po ta. Always. Nga naman naglingi ta. Nawili sa mga butang, naas kalibutan. So, here, tungod kay nilingi man, ingon pa diri, God's wife is obedience. Ang kuman is, ang kuman, ayaw
Dagan kamo. Oh, ako sa'yo, dagan kamo, aron kamo maluwas. Ayaw kamo pagbingi, o ayaw pagbunong sa walong. Dagan ngadto sa kabunturan, aron dili kamo mga matay. Dakuman, maurong sutro, mauto ang sugo. Dilingin siya. Ang sa'yo nahitabo. Pagini, ang sa'yo nahitabo, brother, Pastor Jane. Oh, despite that clear instruction, Lot's wife disobeyed and looked back at the cities which were being destroyed by fire from heaven. Kita mga igsoon, usahay ang atong action. We are disobedience. Disobedience bata sa pulong sa Ginoo. Though sometimes, disobedience ta, dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao nga, mahitumpawa ang mga katawhan. Then, kaya disobey man siya sa command sa Ginoo. Clear instruction na gihatag sa Ginoo kaniya. Adunay nahitabo kaniya. Kaya ni-disobey siya sa Ginoo. Sunod kaya nag-disobey siya sa Ginoo. Adunay punishment. Niabot siya ang kinabuhi. Kung saan na punishment? Niabot siya ang kinabuhi. Ang asawa ni Lot, as a consequences of her disobedience, she was transformed into a pillar of salt. Pag-ini lang, Pastor Nilo, pag-ini lang niya, nahimo siyang haligid kasi. Ano sa ano? Grabe kayo itong panahon na, no? Diretso ang silot. Diretso ka ay, diretso gayon. Nahimo kayo siya. So, ang plano sa Ginoo nga siya lumason. Lalo na kung dapikan. Pero wala siya nang disobey the Lord. Ang action niya, ang consequences, nahimo siyang haligid asin. So, karong panahon lang, siguro sa itong pag-disobey sa Ginoo, di man ta mahimo haligid asin. Dili. We praise the Lord. Kaysa una, mayon sa Diyos, silutan, diretso ang sigida ang tao. Nga, patyon patay yun. Pero, we are in this day. God is love. In spite sa atong pagka-disobedience, no? In spite sa atong pagka-mga sasala, in spite sa atong pagka-pili ngayon sa Ginoo, God is faithful to forgive our sins. Mga karong panahon na nag-celebrate ang tibuok Kristohanong katilingban. The triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Nga naman, nisunod siya as King of Kings and Lord of Lords. Amen? Ginoo ba siya sa inyong kinabuhi? Diyos ba siya sa inyong kinabuhi? Igsuon. Jesus, kanang tungod sa atong pagka-disobedience, no? Sa panahon sa ayaw maningid, disobey ang tao. Moto na wala. Nanda ko kay nanggap. Praise the Lord. Kay ka tumanggap, pinaagi ni Jesus. Amen. Nahimo siya ultimate sacrifice. Alang ka nato to once and for all. Amen. Nakatong punishment nga kaniadto sa Old Testament time. Nga insigita mahimo gayon og haliging asin sama kay asawa ni Lot. Dili na karon. Mudod kas Ginoo, God is faithful to forgive our sins. Amen. Mo na ang Ginoo nga atong gialagaran karon igsoon. Makinumanon sa iyang gisaad. Amen. So if we are disobedient to God, sa iyang mga sugo, we have to come to the Lord. Kaya sa atong pag-disobedience sa Ginoo, ang Ginoo diligid mahimuon. Amen? Nanang mahimong haligid asin, tungod kay
sila sa ilang kapanahonan. Kanang mga dako na sila ng mga tao. Diba si Abraham, pag umangkon siya, mawitaw nagsiparin sila kay dili na kanang crowded na kayang area pala sa ilaha. Kaya daghan ka sila mga ships, mga baka, unsa pa na din ha. So naglain siya, iyang ipili ka to patag. Siguro, ang asawa ni Lot, na-enjoy niya ang kinabuhi kani adto. Dito pa siya sa Sodom. Nasayangan siya, nasunod sa Ginoo among dapit. Dako kay siya balay. Daghan siya bulawan. Daghan siya sa labi na siya mga ulipon. Atas na kay siya dito. So sa diya nag-iingan sa dagan. Bukas guri ang kasing-kasing. Di ba panagalan ka? Dagan kay na ay nagwala, nagwala. No? Okay na na. Pero kanto. Ang ina yung kinabuhi. Pero mga ison, mga siguro ito nga, attached tayo siya. Looking back, nilini siya. Kay, sa ato pa, she was attached to the past. Alam mo sa ato nato, mga Kristohanon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, di ka maglingi-lingi. Yan ang muling kita, nawili ka sa mga butang sa kalibutan. Yes, mga butang sa kalibutan, panalangin na sa Ginoo. Iman atong naakton. Pero unahon mo na mga butang sa kalibutan, ilas na mo ang Ginoo. It's not good. Dili na mahimot ang Ginoo. Pero unahon mo ang Ginoo, i-acknowledge mo nga, anong mga panalangin na gihatag sa Ginoo kanimo. Ihatag ang imong i-enjoy. Hihimo ka na istiwan ang panalangin. The Lord will bless you more. Pero di kanang mga possession, mga earthly nga mga kaptangan o unsay mong naangkon sa kinabuhi. Dapaw sa Ginoo ang Diyos dili mahimo. Nilini siya because nawili pa siya sa mga butang. Gatong asa ilaha. Nakapalinto iya mga mihal sa kinabuhi, iya mga ginikanan, iya mga igsoon. Kung number 1 na akong na-learn po, nanong nilini siya? Unbelief. Siguro, tinuod ka ni? Ngayon siguro na tinuod ka ni? Magpadala ba yun na tinuod ka ng kalayo? Asobre kita sa langit? Tinuod ka ni? Tuan, unbelief. So, looking back, okay, represent clinging to the past. Alam sa mga Kristohanon. Hindering the progress and failing to trust God's plan for the future. Represent looking day ka sa kuan. Nunay kang kuan na nagunit ka. No? Sa imong mga nasa past. Sa nangagin. Nawili ka. Kanunay ni mong gunitan. Igsuon. So, here, distracting kanang mga butang, mga material things, kanang mga possession, earthly possessions sa imong kinabuhi, maka-distract na sa atong kinabuhi kung atong unahon kanang mga butangan. Amen? Distracting means focusing on past events, experience, or regrets, interferes with one's ability to concentrate on the present or future. Example, ako, kanang dili na ako buhian, akong gibati nga magsakit sa akong kasing-kasing. Example, mga kahiubos. Wow, kanay my son. Looking back. Imbes nga, going ta mo pas o padayon ta. Dili ta ka padayon, mo progress mo tata, mo tumo tata. Dili ta ka padayon kay nganuman. Naakapay ki hambing nga mga sakit sa atong kasing
kita kawin. Yan ang mga pupangan. Buhian nato na, amen? Buhian nato na mga butala, igsoon, kundi mupadayon tas unahan, alam mo tupo, tas pagpangalaga dyan sa Ginoo. Amen? So, nanong nahimo siyang asin, balik, kaya may tanaw na siya balik. So, sa atong pagliling igsoon, is another one. Okay. Sa atong paglilingi mga Kristohanon, dito usahay makabalo nga na ibang nagmahulog ta. Mas sample. Example dito, sa imong pagpangalagad paglilingi, tanaw-tanaw ka. Makita niyo yung igsoon nga. Saan nga igsoon? Makasturya kagagan ba? Kung saan nga igsoon? Tanaw ka sa mga pastor. Mga pastor mo ka sila, pero nga, di ba makapanalangin? Pastor Nilo? Asawa mo ta nagpastor, nga nang inana mo na. Lini-lini, igsoon. Muna nga ito makita. Makita yung kalamyahon sa imong mga kaigsunan. Munang dili yung kakapadayon. Sa pagpangalagad sa Ginoo, madiskara isinoon ka. Amen? Di ta maglilini, kundili, padayon ka sa unan, atong tanawon, straight, si Jesus na yun. Amen? Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. Enjoy the cross. Casey, nawala. Oh, sa Hebrews 12. Okay, enjoy the cross, despising the shame, and sit down the right hand of the throne of God. So looking like kita kay Jesus. Amen? Igsoon, looking like kita, maglili-lili kay paglili na to. Manginanag kitang din mo kasi. Gracious you kayo Ginoo, no? No? Makasalata! Pero, God is good. Si Jesus lagi ang sulpad sa tanan igsoon. Amen? So, sa kumigon sa atong pag-looking back, na, kita po, atong mabalik, atong pagundan, atong sa atong mga huna-huna, ang ako nang gingon, ang mga disappointment sa atong kinabuhi. Atong huna-hunaon, ang atong mga kasakit. Pero praise the Lord, kay wala na dire. Amen? Amen. So, attachment to the past. Ang ikaduha, nanawin, looking back, ang asawa ni Lot, ingon diri kes. Di pa. Okay. Ang sunod sa attachment to the past is divided loyalty. Kung saan man yung divided loyalty? Okay, having allegiance or commitment, split possession, desires, or other priorities. Having allegiance, kung saan may allegiance, commitment, split, no? Okay, possessions, desire, or other priorities. Presented as form of unfaithfulness at divided loyalty. Sabutan, unfaithfulness. Unfaithfulness, faithfulness toward God. So natin pag-iksaan sa Ginoo, natin commitment sa Ginoo, natin allegiance sa Ginoo, na mga lagat ka sa Ginoo. Pero usahay igsuon. Kanang ang atong pagpangalagad, 50-50. Naas Ginoo, mailang Domingo, kay mangita, makitanta, nakistomanon ta, ang hita, makitanta
Bible studies, Sunday school. Pero deep in our hearts, Ginoo rin yung nakakita. Mali na sa simbahan. Kailang, usay magpakaroon, ingnon ka. Muna gitawag ng mga hypocrites Christian. Gusto mo ng hypocrites, watog simbahan, hatag offering, basag Bible, pero deep inside sa iyang kasing kibati niya, layo na siya sa Ginoo. Nangalagay siya sa Ginoo, nangalagay siya sa kalibutan, paglakaw, nagpakaan. 50-50 na Kristo ngayon. Gusto sa Ginoo na 100% committed ka sa akong pang-alaga. Dili divided. Kung dili na, usay lang itong commitment ako atong pag-igsaad na sa Ginoo fully. Sama sa usaka, basa pa sa mga social media. Mga balita, masakpan. Kaya naalaing asawa niya, iyang asawa, napulay asawa, laing pamilya. Lisod. No? Gusto sa Ginoo. Nga siya ra gyud atong alagaran igsuon. Loyal kita niya. Amen? Sa atong, praise the Lord, kadili sa atong simbahan. Loyal ta sa atong church. Amen? Loyal ta sa atong pastor, sa wala atong pastor. Tuwa. Sa iyang balay. Pero kita nagpadayon sa pagpangalagan sa Ginoo. Kanunay nangalagan o nag-apo sa atong pastor. Amen? We should be loyal. Labaw sa tanan. Loyal ta sa Ginoo. Kamu mga asawa, mga bana, committed kita sa atong Brother Tony, sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong bana. Wala na kita naitanawan, kundi siya na yun. 100% sama sa pagpangalalan sa Ginoo. Amen? So, here, God, gusto sa Ginoo yun, mga igsoon, yung ngalaga ka sa tinuray kanya. Amen? Ako bitaw na malandong bitaw ko sa Ginoo. Na ako nabasahan bitaw, ako ni pamalandungan na Ginoo rin kayo nakakita sa akong kasing-kasing. Usahay, ano tayo simbahan, plastic-plastic ta? Nag-experience siya ba mo? Maalit tayo simbahan, kaya Domingo maroon pangitao dito ng pastor. Diyon tayo rabyak ka. Bakit atong sa kinsay absent? Asa naman si Juan? Asa naman si Juan? Sulit tayo gusto na kawagon ta. Praise the Lord katong pastor. Gusto kayo magpaluwag na ako. Amen? Usahin plastic tayo soon. Wala tayo simbahan. Pero our purpose, dili pagsimba sa Ginoo. Nataylain na purpose. Tinawag ka itong pag-alis sa Ginoo, pag-alis sa simbahan. Una sa tanan, may maya ang Ginoo, simba ka sa Ginoo. Amen? Dili kay lain purpose, aliyo nimo. Sa unang kapalahunan, batatang pa ko. Mga batanon ng mga lalaki, kung manguyab, mato yung simbahan, sa Kristus, kuhanan ka na sa motibo. Pag-asawa na, wag na yung nakitan, basta asawa, nawala na. No? Tinawag na aswig, amin ka sa simbahan. Alay kitang, disimba sa Ginoo, hindi kayo magpa-plastic-plastic lang. Mubitan na sa Romans 12. Romans 12. Case. Atong basahan na nga isuon. Okay. So one anak, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may be prove what is the good and acceptable and perfect
akong kinabuhi. Amen? Di tamaan nilang kay napugos na. Ni Anita kay nahigong matas Ginoo. Amen? Amen. Ni Anita kay nahigong matas Ginoo. Bisa juta na taas sa kanubana ito mga kaigsunan. Mamakasyon ang una-una. No? Ni Anita, araw sa pagsimba, dili kay mong Anita, araw sa pagpagkita, kung kinsa ta, kung dili mong Anita, araw ipakita kung kinsa siya sa akong kinabuhi. Amen? So here, dili ta mo conform sa mga butang sa kalibutan igsuon. Amen? Kristohanon, conform ba ka? Usahay, matakdan ta sa mga butang sa kalibutan. Matakdan ta, ita kabalo. Hinaot, pagkabalo na to, mga kita kasaylo, namang balang espiritu, istorya ka na to. Amen? So, nanong nahimo siya kasi, Letter C, the price of disobedience. Naadaay mga isuon, the price of disobedience. And the price of disobedience for Lot's wife was her life. Ang iyang kaugalingon nga ginabuhi. Ang ingon sa Ginoo, sa mga anghel, dagan, naiplano ang Ginoo nga, luwason siya, dili siya ma-destroy. Disobey. So she was turned into a pillar of salt for looking back at the destroyed cities. So the story of Lot's wife served as a powerful illustration of the consequences of disobedience. So these consequences of disobedience and the importance of trusting God's guidance, even it seems difficult or uncomfortable. Amen. So, my son, may consequences. Kung sa consequence, ang iyang kaugalingon na kinabuhi. Nahimo siya. Matay siya. The end of her life. Nahimo siya na asin. Di lang asin, haliging asin. Muna ang consequence sa mga tao na nag-disobey sa Ginoo. Kristohanon, batanon, idaran, ilang tigulang idaran. Are we faithful to the Lord? Amen? So consequences, so kung mag-disobey dahil kasi Ginoo, ano yung consequences mo abot sa imong kinabuhi? We must listen to the Word of God. Amen? Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Along dili ta may tumpaw, along dili ta may tumpawak sa kadaon. Mga anak, mga batanon. Consequences. Adunay bayad. No? Adunay silong sa nag-disobey sa Ginoo. Iyang kaugalingon na kinabuhi. Unta, naka siya good future. Doon sa iyahang pag-disobey sa Ginoo. Namatay siya iso. So this morning, so we need to trust the Lord. Hinahanglan pa na instead na mag-disobey, we have to obey the Lord. Amen? So the story, aduna kay dako kayo nga punto sa itong ginabuhi, a story ni Lord na masupakon, disobedience. No? Hindi siya. Attack siya sa kalibutan. Divided heart. Divided loyalty. Naan ko niya ang consequences sa iyang kinabuhi. So this morning, ato pa siya challenge mo igsoon. Challenge! Our own attachment. Kung sa man ang atong own attachment sa kinabuhi, clinging to worldly things that can hinder our spiritual growth. Nagpadayon bata sa pagkubot kanunay sa mga butang, worldly, mga kalibutan ng butang sa atong kinabuhi. Igsoon, kung padayon ta sa paggunit o hawid sa mga butang sa kalibutan, dili mahimot ang Ginoo o labaw sa tanan, dili
kita mukuswag sa atong pagkakristohanon. This worldly distraction can include things like, okay, ako din na concerns na ako. Kaning worldly things, kaning worldly things include kristohanon, magbantay rin at social media. Kasi, matulog diri kadlaw na. Instead, nga magbasa, mag-apo, mamalandong sa pulong sa Ginoo, na bilar sa pagtanaw o TikTok. Sige mo tagtanaw TikTok? Reels, nalalo? Usahay ang mga kristohanon. Matahatan. Wala ko ay son, na instead, hindi man daw ng social media. Dako ay katabang na pastorilo sa tumahal sa kinabuhi. Natuwas na iyo, mag-istorya ka, mag-research ka, daghan. Pero too much, too much excessive use of social media, entertainment, can't take a prayer, Bible reading, and seeking God's guidance. No, wala excessive, mawala ka sa passing. So, ang yawa karong panahon na igsoon, gamito na niya alam pag-distract sa atong attention na ito sa Ginoo. May one time bitaw, kanang usahay, kanang kita na sa atong kwarto. Ako, usahay mabiktima ko na atitina. Wala ka siguro wala na biktima na ito, ani? Sayo sa buntag. Ako rin maiman, sayo sa buntag. Instead mag-apo ko, nakuha ko sa akong cellphone, kaya kasanawan na ako, isa may nakakawin na. Isa may nag-text na ako na. Isa kayo may sakin, nag-text ka akong anak. Or taon-taon, may nanawag, imbis ang plano ni mo mag-apo. Wala ka ka-apo kay nagsige na mong chika-chika dito. Ano pang mo, paano no? Hantod nakalimot ka. Ako muna. Usahay kayo, makamata ko, alas 5. Magbasa ko sa Bible. Mag-meditate ko sa ako kanang sa Word of God, ako basahan sa daily bread or gayon mag-ampo. Dugay din na mag-ampo. Di pa ko mahuman. Nanay manawag. So, ingon ko. Mag-ampo ko. Sayos kadlawon. Pwede pa unta alas 3. Or alas 4 kung walay disturbo. Usahay, trip na sayawa igsuon. Nasayo sa buntag, decide mo. Yung basa ka sa pulong sa Ginoo. Ako'y ato naman ka sa imong cellphone. Maulang pagkabuntag. At akihulay ka siyawa. Diba? Hindi ka mapakita siya. Buntag pa. Wala pilit na katuto. Gisabot na ka. Nakaso-aso na ka. Kaya nga naman, wala mo unahan ang Ginoo. Atas ka sa imong cellphone. Unahon. We use our cellphone wisely. Amen? Dili po sa simbahan. Nagminagwali. Sige, gwali ka ang mensahero o nagwali si pastor. Grabe ng singon sa akin din na. Pero ang mga uban na Kristohanon, sige pong text. Sige pong tanaw sa reels. Tinood dili. Tinood. Muna ang text sa yawa. Nato, my soul. Kung maminaw ka kaspulong sa Ginoo, ipadabli na imong cellphone. Ipadabli na. Kaya na, unsawa di mo pagkuha sa panalangin. Pagkuha di mo sa Word of God. Kaya busy mo kakaayo. Amen? God is faithful, mga igsoon. Gusto ka yun na maatas ka na mabot
pastor, ambot lang. Mura man to kung sa to. Wag kakabalo. Kaya nga concentrate ka sa imong cellphone. So, may suon sa atong pagpanalangad sa Ginoo. Unahon din nato ang Ginoo. Amen? Excessive use of social media entertainment can take up valuable time and energy that cause spent in prayer, Bible reading, and seeking God's kingdom. Amen? So, kung gusto nyo ka, malandong sa Ginoo sa iyo na ginagawa. Amen? Ako yun na-learn. Kaya kung paano, alas 6, manawag na na. Every day, pagkaon, manawag na po. Pagka, mansigig panawag. Muna siya, muna sa sayo sa punta. Kumahin mo, kanang ngit-ngit pag yun. Di pa mo kanta ang Muslim. Kay mga pamalandong yung kasa, kaayos sa Ginoo, no? Makaampog kita sa ito, makahilang ka na sa Ginoo sa presensya sa Diyos. Pero kung adlaw na ka, hindi ka kaampo, muampo kang galing, magyama-yama na lang pa, Lord, this is day. Bantay ko sa kong pagkakao ini. Ala na! Pero kung muampo dyan ka, o pinupanay, makikistorya ka sa Ginoo, nga tinut-anay, tungkol ka sa Ginoo. Amen? Nga nang ako Ginoo sa mga pag-ampo. Siguro, questionable na itong kinabuhi. Kasi half-hearted ka ng ampo. Basta na lang ng ampo. Pero sa yan ang tinunanay mong pag-ampo, tubagon kita sa Ginoo. Amen? So atong Wednesday nag-ampo mo pagka Thursday, nag-text si Ampo. God is good. Tubag sa mga pag-ampo. Inalan ang Ginoo. So, automatic kung kita faithful yun, nagtawag ka niya. Amen? Praise the Lord. So, our own attachment, karong kapanahunan, mao'y mga pahilayan nato sa pagpangalakay sa Ginoo. Then, obedience. Our challenge this morning, obedience in difficult times. So, we have to obey the Lord even in difficult times. Napaka sa imong difficult times karon? So, in difficult time, you will obey the Lord. It's demonstrate faith, trust, love for Him, and it can lead to blessing and a closer relationship with God. Amen? So, obedience in difficult time. Atong panahon nagkalabayan, itong kapanahonan karon. Usahay Kristohanon, dito sa obey sa Word of God. We have to obey the Word of God. Amen? Obedience to the Word of God. Blessing. So kung obey ka na yung blessing, kung di ka mag-obey, kung para sa lang, wala kay blessing, kita kay, gusto na tayo blessing, gano'n na bubuhat. Gusto na tayo automatic, hindi na pwede. No? Parehas na pahati. Gusto siya makakwarta. Anak away, kinaman trabahuan na niya. Hindi, mahulog na nagikas langit, punito niyo. Obey the Lord. Amen. There is blessing in obedience to the Lord. Obedience is a way to show that we believe in God's power and wisdom, even when we don't fully understand His way. Adunay panahon, gusto na kayo tako ng mga testimony, mga balatian, gusto na kayo. But we need to obey the Lord. Unahon din ang Ginoo sa panagutang sa atong kinabuhi. Then, wisdom, and even we don't, okay, it also reflects our commitment to fully following His path, which is for our good and His glory. So, kung nag-iwan, in obedience, there is blessing. Na magbibata sa pulong sa Ginoo, though sometimes we are disobedient to the Word of God. Seek ye first the kingdom of God. Magigeta, seek ye first the kingdom of God. Kaya busy ko. Maghatong trabaho. Read the Word of God.
Gihapon ta ka rin the Word of God. Nasama sa usa ka kanta sa bata nga. Read your Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. Habang mo na sa unang panahon, read the Word of God. Kaya in reading the Word of God, may direction akong kinabuhi. May direction. Kung gusto ka, wala kay, kaunsa na akong kinabuhi, di na akong kasabot sa akong kinabuhi, di na ako sa, unsay nakitabo na ako. Read the Word of God. Ask God guidance, God's guidance sa akong mga kinabuhi. Amen? So, even si Abraham, usa niya ka pinalanggang anak, wala naman mo ani, usa gyud ka po only son, ingon ang Ginoo niya, Abraham, ihalad na imong anak. Sa unang panahon, igsuon, kung ihalad mo, imo man ang lakyun. In spite sa uman sa Ginoo, lisod kaayo apan ni obey si Abraham. What will happen to Abraham sa iyang pag-obey? Ihalad niya si Isaac. Ipanalangin siya si Ginoo. Nahimo siya tawag of great nation ng Israel. Father of faith. O daghan na siyang panalangin. Kaya ang panalangin ni Abraham, no? Nato siyang anak na si Isaac. Ay ang kaliwatan sama sa mga bato sa mga kabaybayunan. Amen? So in obedience there is blessing. Amen? So igsuon panahon karon nga sa atong pagmuni-muni, panahon na si Jesus Christ, even Jesus Christ faithfully died on the cross. Sa Sunday school kaganina nga kanang Diyos pa siya, gamaran na siya, no? Pero iya pa yun, diantos. Pwede naman ang tato brother Tony, ngayon sa Ginoo. Pero siya, anang obedience din siya. Obedience. Bisan pa sa kultos kamatayan. Wala ang akong Ginoo isuon. Amen? So, obedience in difficult times. Here, sunod, trusting God's plan. Ang plano sa Ginoo. Ang sa'yo plano. Kapalo mo ka sa'yo plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? It involves pleasing our faith in His wisdom and guidance even when the circumstances are uncertain or difficult. It means acknowledge His sovereignty and believing that God has a plan for our life. Amen? Kung wala ka na sa plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi, Jeremiah 29:11. Basahon na to, guys. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Muna yung plano sa Ginoo sa imuha kung ang iyong kinabuhi. Nagkalapain ka ron. Sama ng plano sa Ginoo. Tagaan ka, maayon ka umamang. Musa yung buhaton. You obey the Lord. Amen? Follow the Lord. Mga langit sa patinuray sa Ginoo isuon. Ang plano sa Ginoo, dili ka magkalapain. Dili ka magkalisod-lisod, batay noon. Plano sa Ginoo, nga mahuman kag-eskwela. Pagka human mag-eskwela, makabaton ka ngayong kinabuhi. Makabaton ka ngayong trabaho. Amen? Tagaan ka, huwag kay pagkaon. Tagaan ka pagkaon. Amen? Ang spiritual. Muna yung plano sa Ginoo sa imong kinabuhi suon. Amen? So, tinaot na ang pulong sa Ginoo suon as we celebrate. Nining kapanahunan sa kasakit. Karon, ang tibok kasimbahanan sa Kristohanan katinimba nag-celebrate o Palm Sunday. Humani ana, isakit na si Jesus. Ugma, o sa ato pang
magsiling Holy Week. Diba? Pagka Thursday, muna lang wala akong nandan, pagka Friday, ka Saturday, Sunday, Resurrection Sunday, Easter Sunday. Natay buling paglakaw kitsoon. Amen? Ingon pa nila, si Jesus na sakito na po sa adlaw sa Lunes. Nagkanagtuwa na ng adlaw, tagatuwid na lang. Naghandog si Jesus, namatay. Si Jesus, dijunggan. Nag-antos, nagatuwid ba? Dili, once and for all lang si Jesus, kitsoon. Muna nga nakatay buhin pa. Oo, diya sa Ginoo. Amen? Gusto kang buhin pa to, doon sa Ginoo, takot sa kabutahon. So, here. Lada sa Ginoo, kalimon, itakna sa kabutahon. Natagaan ka at mga kaubangon. Akong anak, iyon ko sa iyaran, ang atong anak, katos kayo, sa kayo, bingawang yung tagnayo. Makaingon ka, mas okay lang mo ta, kung naadis doon. Kaya makita ka niya kahimtan. Huwag isalit na ko ang kanan sa Ginoo. Iyon ko sa iya ha. Ang bukid kanunay guys, di sa Ginoo guys. Kaya ang Ginoo tumagin sa mga pag-ampo. Akong ni-joke siya na. 32 years old na ba siya? 32 years old. Ngayon ko dahil, ano sa ako man ka dahil? So nawala ka na sa kong una-una ba? Akong kinon sa iya ma. Gawin plano Ginoo sa imo ma. So sa ako ang mawala na gito, ay akong kinon siya. In His time, He makes all things beautiful. So, it's on. In His time, He makes all things beautiful. Kumihata sa Ginoo. Amen? Ang plano sa Ginoo, maayon ang plano sa Ginoo sa kung Ginoo, hindi ka niya kasakitan. Kita lang mang bunisyon. Maguna-una, magpas ka mo kung sa Ginoo. Muna na, ang atong kinabuhi magpamag kang bunisyon. Wala ka nagkadimao. Kailan ko na muna kas kamuto sa Ginoo. Praise the Lord, hindi tawa si Banisel. No? Wait for the right time. God's plan, ang plano sa Ginoo, may mahitabo kayo sa imong kinabuhi. Amen? Kaya anak man ka sa Ginoo, di kapasagdan, na hindi alam ang Ginoo, na pinaka-the best. Alam ka Ginoo. Praise the Lord. So, dito ka maguna-una. Yes, kamutong sa Ginoo, kaya magkamukugay kayo sa all. So, nilitak na sa kabuntagon, hinumduman nato ang asawa ng Ginoo. Amen? Praise God. God is really good. Luke 17:33 teaches that prioritizing worldly possession and comfort over following Christian ultimately lead to loss, while sacrificing these things for Christ's sake leads to eternal salvation. Amen? So, nilintak na as kauntagon, ang Ginoo makapanalangin sa mga usa nato, hinaot nga dilitan may sama ni Lord na mahimutan ang liging asin as we continue to journey sa atong kinabuhi sa Ginoo. So, nilintak na as kauntagon, manindugtang tanan, mag-ampo ta, Ginoong Diyos, salamat kayo sa iyong kayo, sa iyong mapulong, salamat Lord na in your time, O God, maigid ka sa among kinabuhi. May all things sa among mga kinabuhi. Manindog kayo, salamat sa iyong plano. Help us to follow your will. Help us Lord na mo. Mga lagad kami, 100% na ikalimo, O Diyos, sa among mga kinabuhi. Bless us today, bisan pa mga kaisulan na niya kayo. We give you the glory, Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Atong palakpakan tumuhin na Diyos, makapaglingkod ang mga kaisunan. Amen. Don't look back. Mga kaisunan siya. Timely ito nga mensahe sa ito mga kaisunan. Labi na kay night observation sa Holy Week. This coming singas no week. Okay, para sa ito ang last nga bahin mga kaisunan mao ang ato ang
paghatag sa itong ikanapulo o paghuli sa itong ikanapulo o pag-ulag, paghatag sa ato ang mga offering. Akong basahon na sa Malakay 3:10, nag-ingon dito mga kaigsunan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, sa ato ang sinatian ka ng makaigsunan, this is our highest gid nato regards di sa pagpangalagat sa Ginoo ato ang giving everything we have. Amen. Ay nang ingon ba nga kanang kung ano ra ba niya kung ma-offer ang ako ng time and talent, wala ra ba gid ko'y kanang pang term nila nga bisan o unsa ka jamo. Mo naman ang uban no? Sakto ba tong term nga gigamit? Wala gid ko'y mahatag maski unsa ka gamay ka jamo nga nasa kamot. Pero ang wala nila nahatag, ang wala nila na nasabtan, giving our time is grabe ka-valuable. Kaya kung ato nang mas-spend ang time, di na nato mabalik mga kaigsunan. So, giving your best here sa pag-ani sa balay, alam ko anan, giving your all to the Lord is one way of giving the Lord our worship. Pero kanina bahin, we are giving the Lord ang portion, ang part na God us, kanang gi-on nato diha sa Ginoo. Atong ibalik atong ikanapulo, ang 10% sa atong gikitaan, o part sa 90% ka muna yung hatag sa iyong offering. Dito sa itong pagod, gold, dilang ila dito. Anas din makaisip nakakita, nagipog ka ng gold na raw pag-yun. Nagipupang nila sa baso, muunlod man di ay na siya. Kay makita, gini mo kung saan mo gini kapino ang gold. Dito makaisip sa kumbangon, dito mo nakabalo. So before ba na siya yung siksik, nakakita di ko ano, di ko magtukod dito ang simbahan na itiri. Wata ka ba yung naunsa nilang ihatag na offering ba? Wala kayong grabe na crab sa ilaha. Gold din ang ilaha dito. So, let's give the Lord our offering of what we decided in our heart to give, and we will give back to the Lord our time. Manindog ka mga kaigsunan? Kaigsunan, manganta kita o hatag. Decided na mong ihatag sa mong bulaton. And thank you, Lord, nakita ni mo, Ginoo, ang attitude sa mong heart. We are giving this because we love you. We obey, Ginoo, sa mong word. At among ibalikan ni mo ikanapulo. O muhatag kami sa mong offering. Kung unsay i-decide sa mong heart. Because you love a cheerful giver. Maski na sa matag isa, kaning panalapian nga bahin magamit ni sa pag-expand sa tinghalian o sa buluhaton. Salamat sa iyong kamaayo sa ngalan ng Jesus. Amen. Ako yan si Pastor Jay mo. Come forward po para sa mga announcement. Na may another na announcement. By the way, sa WM, right after sa pang panipahon, mo ato tas panimalay ni Maritina kay akong pagkabuhaton ng ito ang WM Fellowship for this month. And also, if you would like to give your kanang mga weekly dues, pwede mo muhatag na ito gato na ihatag sa itong treasurer. And napay na isa yung tipon.
be a special announcement, I believe, sa si Pastor J later. So this Friday, we'll have our special service para sa Good Friday. So as per Pastor Manny, that will be 1 to 5 p.m. So i-announce na ko ang mga privilege na buwali, ng mga panahon na. So we will start with first, Father, forgive them, for they don't know what they will do. So ako ang naka-assign na. Salamat sa Ginoo. Second would be, today you will be with me in paradise by Ludmil Cañete. Number 3, woman, behold your son, behold your mother, si Lucille Galang. Number 4 would be, my God, why have you forsaken me, by Ati Apay. 5 is Arthurst by JB. 7 would be, and 6, it is finished by Nathaniel Takandong. And lastly, Father, into your hands I commit my spirit, will be si James Carinera. So that will be for the family. Additional announcement before, as we have agreed sa leadership meeting, karong Thursday, karong Friday, sa food na lang ko i-share. Sa church, karong Friday, mag-sponsor o binigyan. As well as Martin, Mamintina, mag-sponsor sila o sa pangalan ko. And then ang sa Sunday, mga kaigsunan, ako nang i-announce mga gone ang akong panagawang kadlawon, magsugod. So, 5 a.m. magsugod ang panimbangon, mga kaigsunan. So, mga earlier, makaabot nito to 4 or 4:30 pa. Call time 4 a.m. para mga pamainit. At 5 a.m. magsugod na kay we will welcome the Resurrection Sunday diri sa Church Kadlawon. Alas 5 din magsugod na mga kaigsunan. So, for that, gi-welcome na ito ang Women's Ministry, WMMM Young People. Pwede mo mag-bring your own kung saan mong ganoon na snack. Ang pangapi, wala na yung problema kay sponsor din na lang mamitina o sa church. Ang atuan na lang mga itlog o uban na mga snack. Welcome ka ayaw mo doon sa mga antique show para nga muna inyong i-bring your own karong Sunday. So, mauna po. Okay, so ako lang malikon, yung sister nila na kay Good Friday, may service, may so on. So, katungin mo na po na basi magpatagat so, wala nahita po. Sunod na ito magpatagat na so, so, diri lang sa takay, basi ma-misinterpret po tas mga tao mga lipay-lipay na dito sa dagat niya paano na po na namatay na ba daw ang itong Ginoo. Sige, balik-balik, kamatay itong Ginoo ay magpanila. So anyway, remembering naman diba? Remembering, ato lang i-remember ang pagsakripisyo sa Ginoo sa ato. Dili yung kay matay na pag-usap. So remembering, reminiscing the goodness of the Lord, the love of God, the sacrifices of the Lord sa atong kinabuhi. So, kung anhita may isuon, hopefully, makadala kong tagwan na madala-dala na to. Hindi lang na to sa likod si mamitina magluto sa biko o suman. Magdala ta o siya madala na to diyan basta nga tabangan na to kaakon diri. Then, at least, hindi po ka magutuman. Ang uban anak ay magpuasa man. Wala'y puasahay sa tuwa diri. So, fast eating sa tuwa, dili fasting. Okay, so, then, nadayoy sunrise service na to, no? Diri hapunta kato ni aging Holy Week o service na to sa iyo kaitang mga alas 4 na naman siguro na diri. So, nahumanta mga alas 6, alas 7. So, sa iyo kayo naman nahuman ito pagpanimbahon, wala na kayo naglangan. So, paningkamutan na to, makasayo di hapunta karong Domingo. Easter Sunday na siya. Alas 5 to mino. Alas 4 full time. Alas 4 full time dapat na natadiri maigsoon kaya para sa iyo kita mahuman. So, kaning kamunta na to madaghan di hapunta kay daghan-daghan kita to first time to sugad nga daghan ka ita ni apil sa atong Easter Sunday atong last year. So, huli daghan di hapunta karong sunod maigsoon. So,
So, anihin mo, bring your friends, loved ones, para na maghiusa ta may isuon sa pag-andong sa mga pag-antos o sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So, wala naman siguro ang announcement sa Children's Church. Si Idlin, murag graduating na si Idlin. Ato na siya, kulatan si Idlin, si Jason mo graduate. Nag-sacrifice din sila ko sa ilang time yun nga mo padayon ng eskwela para lang yun nga apoy maayong kaumaon. Diba? So, hindi itang munda o paglaon. Ganina, pag-ingon sa atong speaker nga si Banisil, dapat kuan yun na maghulan sa kabubuton sa Ginoo. So ako kung kita na si Pastor Nilo, ningisip ko si Pastor Nilo, so dapat paglaong Pastor Nilo. Hallelujah. Praise God. Panito ka na iksoon. Hallelujah. Atong awiton, ang awit nga ng uluhan, walay makatandi. Praise God. Since this week is, next week is the sacrifice of the love of the Lord. Atong pamalandungan yun ay iksoon, ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Thank you, Jesus. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, o di masugod ang katapusan mong walay natapos ang pagkadamhanan mo. Ikaw lang yun, Diyos, ang agayan, simbahan. Walay katapusan, walay katapusan, nagpapasalamat, ikaw alagaan, hangtod sa kamaturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamanan mo, na agayan, simbahan mo. Walay katapusan, mapagpasalamat, ikaw alaganan, hangtod sa katuran, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamanan mo, na agayan, simbahan mo, na agayan, simbahan mo. Ginoo, salamat Lord sa walay katapusan ni mo nga gugma kanamo Ginoo. Walay paglubag, aliwala Ginoo sa mong mga kapakyasan, kakulangon, nakakakanunay, nagagiya, nagauban Ginoo sa among mga pagpaningkamot. Padayon ka o Diyos, nga muhatag Ginoong Diyos sa imong mga panalangin sa mga kaanakan nimo Ginoo nga nagpatinon-anon sa pagpangalagad kanimo Ginoo. In spite of everything, mga hindrances Ginoo, mga pabab Ginoo nga among gina-overcome kanunay, Lord, dili na mo o wala na mo kana nabuhan kung wala ang imong tabang sa among kinabuhi. We thank you Lord sa kanang gibuhat nimo sa among kinabuhi. Kung naamay mga kagahapon pa namo Ginoong Diyos, na usahay na himong babag sa among pagpangalagad karon Ginoo. Lord, tabangi mi Ginoo nga mo look unto you always, O God. Mutan-aw yun kanimo Ginoo, dili na mutan-aw pa Ginoong Diyos sa among mga kagahapon. Salamat kayo sa imong gugma, Lord, ulian na sa kanang imong problema. Kung kanimo amahan na magbubuhay sa langit, sa yuta, salamat sa iyong bugtong anak sa Ginoong Jesucristo, namatay tungod alang sa among mga kasalanan. Salamat pa ng Espiritu Santo sa kanunay na pagpahinutol ka na mo, na ikaw na higugma ka na mo, bisag kinsa pa kami. Padayon ka na nagapanghikap sa mga kasing-kasing mula huntay hangtod sa iyong pagpagbalik din. Salamat o Diyos. We give you glory and praises and honor in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.
Sa